umaga sa inyo mga kapatid. Nandito tayo sa Binondo ulit. Nasa likod ko yung Binondo Church. Bale, papasok tayo ng Chinatown. Pupuntahan natin yung dalawang tulay. May makikita tayong dalawang tulay dyan sa Chinatown pag binaybay natin hanggang Santa Cruz. Yun yung unang tulay, yung Estero de la Reina. At yung sa pangalawang tulay, yung Estero Ron, yung Estero de San Lazaro. Titignan natin kung ano ba yung kalagayan. At the same time, lalakbay natin yung kabuuan ng Chinatown. Konting facts regarding sa kasaysayan nito. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta rito. At least makikita ko ulit kung ano bang nangyari rito sa Chinatown, may mga pinagbago ba. At siguro madadaan ako na rin yung paborito kong kainan doon. Papakita ko sa inyo mamaya. Makikita natin kung bukas pa ngayon. Kakain tayo. Kaya yun, samahan nyo ulit mga kapatid. Tara, lakbay natin. Nasa likod ko nga pala yung Binondo Church. Tinatag tong church na to kasi yung lugar na to ng Binondo, dito na nalalagi yung mga kauna-unahang mga Chinese settler. Tawag sa kanila Sanglis. Bali, Sangley or Sanglis. Sila yung mga purong Chinese na nag-stay na rito sa Pilipinas. Una, nangangalakal sila, merchant sila. And then yung iba nag-convert na sa Catholicism, nag-stay na rito sa Binondo area. Tinatag tong church na to, parang yun nga, may sarili silang simbahan dito sa kanilang distrito sa Maynila. Mga notable figure dito, taga Binondo si San Lorenzo Ruiz, and then ito nga pala kinasal ang isa sa pinaka sikat nating bayani si Gat Andres Bonifacio. Dito siya kinasal. Yun mga kapatid, naglalakad na tayo dito sa mismong main area ng Chinatown, Ongping Street. Yan. Pupuntahan natin yung dalawang tulay. Yung dalawang tulay na yun, yun yung tulay sa dalawang estero. Isa sa pinakamalaki yung Estero de la Reina. Sa makikita nyo mga kapatid yun, sa medyo sign ng NBT. Isa sa mga nagpauso ng Opiang Ube. Sikat-sikat na kakanin dito sa atin. Buong Pilipinas actually. Yun mga kapatid, bago natin pasukin yung NBT sa likod ko, mabanggit ko lang ulit na itong Binondo area, tinatag to noong 1594 bilang binigay na lupa para sa mga Chinese settler from the Spanish. From Intramuros, tawid ng Pasig River, binigay itong Binondo area para kahit paano nasusubaybayan sila yung mga Sanglis or Sangleys, yung mga merchant na Chinese na nag-settle down na, nag-convert sa Catholicism. At least nakikita nila na ma-manage pa rin nila yung populasyon ng mga Chinese dito. Tsaka kasi yung mga early Chinese nung unang panahon, mga 1500, marami rin silang trade, mga merchant sila, kung ano-anong kaya nilang gawin. Kaya malaking tulong din sila sa ekonomiya ng lugar na to. Yun na mga kapatid, yan yung specialty ng NBT, Opiang Ube. Sila yung nag-pioneer ng ube na doon. Bibili tayo siguro dalawa.
Yun bukod dun sa hopyang ube, meron silang hopyang munggo, yung original, hopyang pombi. Kasi may ube na may cheese pa. Patatim, ready to eat mga kapatid yan. Yan, hopyang pondol. Yun mga kapatid, bukod sa hopya, meron na silang ready to eat. Mga tingko, microwaveable yung iba rito. Honey pork, fried meatball. Great Buddha Cafe, located at the second floor of the NDT. Yun mga Action kapatid, Store. nakapili na tayo ng See you there. pampasalubong natin sa pamilya natin. Kaya natuloy na natin yung ating paglalakbay. A few minutes later. Kapatid, mukhang napingot na o napangulong rin natin. Ay, ginagawa mo! Mga kapatid, ito na yung dito na tayo sa Estero de la Reina. Yung mga kapatid ang status. Dun sa mga una nating nakitang update regarding sa Estero cleanup, mukhang walang nangyayaring activity dito. Ito nga pala yung Estero de la Reina mga kapatid, isa sa mga primary estero na from Ilog Pasig bumabebay dito sa Maynila. Dito nga pala nakabangkas yung susunod na tulay doon, yung Estero de San Lazaro. Pati pag binaybay mo to sa dulo, Estero de Magdalena naman. Sangay-sangay ito mga kapatid. Pupunta tayo dito sa kapila. Walang activity pang nagaganap dito mga kapatid. Walang dredger, walang PRCC employees, wala. Medyo madumi pa talaga yung tubig dito. Pag diniretso mo yung mga kapatid, Ilog Pasig nga. Bungad na ng Ilog Pasig. Estero de la Reina to mga kapatid. Yun mga kapatid, maglalakad lang tayo ng konti. Kitang-kita na ulit natin yung susunod na tulay. I-zoom in ko lang mga kapatid yan. Tignan natin kung ano naman yung status doon. Pero magkakadugtong lang ito mga kapatid, kaya baka wag naman sana, pero baka same lang mga bilihan ng mga pampaswerte. Yung mga kapatid, dito na tayo sa pangalawang tulay. Ito yung status mga kapatid yan. Madumi. Wala akong masasabi kahit walang may mga nakalutang pa rin. May nakalutang pa rin, pero parang dito naman yung mga chemical, yung amoy mga kapatid, parang ano ba masasabi, parang sebong nabubulok mga kapatid. Mga pala ito, kung nakikita nyo sa gilid ng estero, yun yung sikat na kainan sa gilid ng estero. May niluluto sila dyan, mga exotic food, palaka, seafood. May bisitahin natin. Ngayon tatawid naman tayo sa kabila.
yung status mga kapatid. As usual, walang mga dredging machine, walang sa dulo, hindi ko alam kung sa paglilinis ba tong makina na yan. Hindi lang ako sure, pero parang wala, maraming siguro inuuna talaga yung mas malalaki. Ito nga pala Estero de San Lazaro, pag diniretso mo yan, babay pa yan. Ang labas na ito mga kapatid, pag tinignan natin sa mapa is Bitas sa Tondo. Yung Bitas River, palabas ulit ng Manila Bay. Yun mga kapatid, pag kanan natin dito, ito yung sikat na kainan sa gilid ng Estero. Ayan, papasukin natin. Na-picture na to sa mga pelikula, sa mga movie, sa mga drama. Maraming kumakain dito. Yung mga exotic food. Tignan natin mga kapatid. Estero Pass. Yun mga kapatid, bali hindi tayo kakain dito. May iba akong gustong kainan eh. Kinakainan ko yun nung bata ako, mamaya pakita ako pag naablaan ako na. Talaga mga kapatid, sentro ng komersyo. Kung wala pa ang Makati, dito yung parang commercial district talaga ng Pilipinas. Yun mga kapatid, nandito tayo sa favorite kong kainan dito sa restaurant. Bata pa ako, dinadala na ako ng mga magulang ko rito. Yan, ang Pinmanyosa. May mga kasama tayong mga bikers na kakain doon. Kakain din tayo. A few minutes later. Yun ang mga kapatid, yung mga favorite kong kain dito. Bata pa ako yung kinakain na. Tawag dyan maki. Para siyang may gawgaw, mga baboy, tas may gawgaw na muli. Masarap, malasa. Kakain na tayo. Pahinga muna tayo rin. Maki. Manyosa. Pinmanyosa restaurant. Mga kapatid, yung consistency niya malapot. Pero malasa yan. Tsaka mainit pa talaga. Yung para sa kanin na yan, hindi lang magkakanin, kakainin ko na siya ng ganito. Kasama na nga pala yung tsaka rin. Namiss ko tong pagkain na bata pa ako, dinadala na ako rito yung kinakain namin. Meron pa nga pala itong matchang, pero ito yung specialty. Number 1 na in-order ng mga tao. Yun, katatapos lang natin kumain, may nakilala pa tayong mga bikers. Ayun, masaya talaga yung maki nila, walang kaupas. Nakakamiss lang din kasi matagal na ako hindi nakakain. Ayun, tuloy natin hanggang doon sa Santa Cruz, labas natin. Mga kapatid, yun na yung arko. Labas na natin yung Santa Cruz.
ng simbahan ng Santa Cruz. Diwa tayo rito, may natin yung mga pilihan ng mga ginto. Papakasal dyan, pinili natin si MBT. Kalat yung MBT dito mga kapatid. Na, malapit na. Kaya mga kapatid, matatapos na natin yung paglilibot. Ito na yung Ongpin Street. Labas tayo ng Plaza Santa Cruz. Ako sa Alonso. From Binondo kanina, dumiretso lang tayo. Alabas na tayo rin. So yun na nga mga kapatid, dito na natin tinatapos tong paglalakbay natin dito sa Ongpin Street. Nandito na tayo sa plaza ng Santa Cruz. Lumabas na tayo rito sa main arco. Papasok kung gagaling ng Santa Cruz, ito yung arco. Sa likod ko na yung Santa Cruz Church. Yun mga kapatid, na nagustuhan nyo tong paglalakbay natin. Nakita rin natin yung estado ng dalawang estero sa loob ng Chinatown, yung De La Reina at saka yung San Lazaro. Subukan ko i-reminisce o subukan ulit yung mga pagkain, yung maki at yung mga kakanin dito, yung MBT. Kaya mga kapatid, kung nagustuhan nyo tong video ito, leave a like and comment, and then pa-click yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Ngayon, maraming salamat mga kapatid. Mabuhay kayo and babush!